Isipin mo ito, isang milyonaryo na buong buhay na humahabol sa kayamanan, ngunit nasa bingit ng isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang buhay. Si Ginoong Victor Reyes, isang lalaking ang pangalan ay sumasagisag sa tagumpay, ay nakatayo sa harap ng isang lumang mansyon, ang kanyang bagong biniling ari-arian. Balita sa buong bayan na ang bahay na ito ay may sariling mga lihim, na pinaniniwalaan ng marami na kinatatayuan ng mga espiritu, ngunit hindi niya alintana ang mga sabi-sabi. Ngunit sa sandaling ilalagay na niya ang kanyang kamay sa matanda, matigas na seradura, isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Isang sigaw na nagmula sa isang lugar na hindi niya inaasahan, mula sa isang nilalang na hindi niya pinapansin. "Huwag kang papasok dyan." Napako sa kinatatayuan si Victor Reyes. Ang boses na iyon, puno ng matinding pagkabalisa, ay nanggaling sa isang batang lalaki, payat, gusgusin, isang batang kalye na hindi niya inakala na may pakialam. Walang takot sa kanyang mga mata, kundi isang matinding pagnanais na magbabala, habang nakaturo ito sa bahay na may kakaibang pagtataka. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng babala, at sa mga sandaling iyon, ang milyonaryo, na sanay sa pagkontrol ng kanyang kapalaran, ay natigilan sa nakita niya sa loob isang bagay na babago sa kanyang buong buhay. Ito ang kwento ng isang batang kalye, isang babala, at isang milyong-milyong kayamanan na natagpuan sa pinakamalalim na lihim ng isang mansyon. Si Ginoong Victor Reyes ay isang pangalan na kumikinang sa mga negosyo sa ibayong dagat. Matagal na siyang nawala sa Pilipinas, inilaan ang kanyang buhay sa pagtatayo ng isang imperyo na naghatid sa kanya ng hindi matatawarang yaman. Mga mansyon sa iba't ibang bansa, mga mamahaling sasakyan, at mga koneksyon sa pinakamakapangyarihang tao, lahat ng iyon ay nasa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang impeccable suites at formal na pananalita, mayroong isang malalim na pag-iisa na nakabaon sa kanyang puso. Ang pagbabalik niya sa kanyang probinsya, sa kanyang pinanggalingan, ay hindi lamang isang simpleng paglalakbay sa negosyo. Ito ay isang tahimik na paghahanap sa isang bagay na matagal nang nawala, ang init ng pamilya, ang yakap ng nakaraan, at ang mga ugat na matagal na niyang pinutol. Nabili niya ang lumang mansyon ng kanilang angkan, isang estrukturang mayaman sa kasaysayan, ngunit nababalot sa alikabok at pagkakabuo. Madalas itong pag-usapan ng mga tao sa bayan, na mayroong mga kwento ng kababalaghan at malalim na lihim. Ngunit para kay Ginoong Reyes, ang mansyon ay hindi lamang isang ari-arian. Ito ay isang piraso ng kanyang pagkatao, isang paraan upang muling buuin ang isang bagay na pamilyar, isang bahagi ng kanyang pagkabata na naglaho kasama ang kanyang pamilya. Nakasanayan na niya ang pagiging mag-isa. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga tawag sa negosyo at mga papeles, ang kanyang mga gabi ay tahimik, nilalamon ng kalawakan ng mansyon na tinitirhan niya ng mag-isa. Ang kanyang presensya sa bayan ay tila isang anino, isang taong mayaman na iginagalang, ngunit hindi naunawaan. Madalas siyang nakikita sa palengke, kung saan tahimik siyang bumibili ng mga sariwang gulay at isda, ngunit hindi niya nakikipag-ugnayan sa sinuman, maliban sa mga tindera na kanyang suki. Ang kanyang mga galaw ay tiyak, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay laging nakatitig sa kawalan. Sa kabilang banda, si Lito, ang batang palaboy, ay namumuhay sa isang mundong malayo sa luho at pag-iisa ni Ginoong Reyes. Ang kanyang hibahay ay ang mga gilid ng kalsada, sa ilalim ng tulay na malapit sa palengke, kung saan siya natutulog kasama ang iba pang mga batang kalye. Ang kanyang hipagkain ay ang mga natira sa mga kainan, ang mga barya na mapulot niya sa kalsada, o ang mga donasyon mula sa mga taong may mabuting puso. Sa kabila ng kanyang siyam na taong gulang, mayroon siyang matalas na pag-iisip at mga matang nakakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Madalas siyang nagtatago sa lilim ng mga puno malapit sa mansyon ni Victor, pinagmamasdan ang bawat galaw, bawat tao na pumapasok at lumalabas. Nakita niya ang milyonaryong iyon, matangkad at seryoso, na laging may kasamang mga manggagawa. Hindi niya alam ang kwento ni Ginoong Reyes, ngunit alam niya ang mga senyales ng pag-iisa. Si Lito, sa kanyang sariling paraan, ay nakakita ng kanyang sariling anino sa kaluluwa ng mayaman. Sa kanyang paglalakad sa abalang kalye, napansin niya ang isang matandang babae na nahihirapan sa pagbubuhat ng kanyang mga paninda. Hindi nag-atubili si Lito, agad siyang tumulong, kahit na alam niyang wala siyang makukuhang kapalit. Ito ang kanyang normal na buhay, puno ng kahirapan, ngunit mayroon ding mga munting sandali ng kabutihan at pagkakaisa. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting binubuhay ni Ginoong Reyes ang lumang mansyon.
Ang tunog ng martilyo, ang amoy ng bagong pintura, at ang abala ng mga manggagawa ay nagpuno sa dating tahimik na lugar. Si Ginoong Reyes ay madalas na nakikita sa kanyang formal na pananamit, nagbibigay ng direksyon, ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang tinig ay formal at malayo, pinapanatili ang distansya sa mga manggagawa. Para sa kanya, ang mga ito ay simpleng trabaho, at siya ang tagapagbigay ng trabaho. Walang personal na koneksyon, walang emosyon, puro transaksyon lang. Sa isang hapon, sa kasagsagan ng matinding init na nagpapasingaw ng alikabok mula sa mga kalsada, habang ang mga manggagawa ay nagpapahinga sa ilalim ng mga puno, napansin ni Lito ang isang kakaibang bagay. Siya ay nakaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga, pinagmamasdan ang mansyon, gaya ng madalas niyang gawin. Ang kanyang matalas na mata ay nakakita ng isang manipis, halos hindi nakikitang usok na umaalpas mula sa isang bihirang ginagamit na bahagi ng lumang bahay, malapit sa lumang kusina. Kasabay nito, isang kakaibang amoy, tila goma na nasusunog, ang umabot sa kanyang ilong. Nakita niya si Ginoong Reyes na papasok sa pangunahing pinto, tila walang kamalay-malay sa kung anong nangyayari sa likuran. Doon nagsimula ang matinding pag-aalala ni Lito. Para sa isang batang lumaki sa lansangan, ang sunog ay hindi lamang isang insidente, ito ay isang trahedya, isang banta sa buhay, sa pag-asa, sa anumang kakaunting meron ka. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Nais niyang ipaalam sa lalaking iyon, sa mayaman na iyon na nakikita niya araw-araw. Ngunit paano? Siya ay isang hamak na batang palaboy, at ang lalaking iyon ay isang milyonaryo. Magtitiwala ba ito sa kanya? Hindi nagtagal ang pag-aalinlangan. Ang kanyang likas na pagkabahala para sa kapwa, isang aral na natutunan niya sa hirap ng buhay, ang nagtulak sa kanya. Ito ay isang pagkakataon, hindi lamang para makatulong, kundi para mapatunayan na kahit ang pinakamaliit ay may magagawa. Hindi siya nag-iisip ng gantimpala. Ang tanging nasa isip niya ay ang lumalaking usok at ang lalaking papasok sa loob. Napahinto si Ginoong Reyes, ang kanyang kamay ay nakahawak na sa matanda at palamuting seradura ng mansyon. Ang boses ng bata ay punong-puno ng matinding pagmamadali at pag-aalala, maihalong takot. Lumingon siya, nakita ang batang payat na halos mabali ang lieg sa pagturo sa isang bahagi ng mansyon. Ang mga daliri ni Lito ay nanginginig, halos mapunit ang kanyang lumang damit sa labis na pagturo, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabahala. May sunog po. Sa likod, may usok. Amoy sunog po, sigaw ni Lito, halos mapaos ang tinig. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, tila nagsasabi, maniwala po kayo sa akin. Nag-alinlangan si Ginoong Reyes. Ang kanyang unang reaksyon ay pagkabagot, isang hamak na bata na gumugulo sa kanyang araw. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Ngunit ang pagpupumilit sa mga mata ni Lito, ang kanyang walang tigil na pagturo, at ang matinding pagkabahala sa kanyang boses ay nagtulak kay Ginoong Reyes na mag-isip. May mali ba talaga? Isang kakaibang kaba ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na nagsasabi sa kanya na pakinggan ang batang ito. Tumingin siya sa kanyang foreman, si Mang Tonyo, isang matanda at mapagkakatiwalaang trabahador, at sininyasan itong tingnan ang likuran ng mansyon sa direksyon na itinuturo ni Lito. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay putlang-putla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sir, may sunog po sa electrical wiring sa bodega. Hindi pa malaki pero umuusok na po at malapit nang kumalat sa mga lumang kahoy. Napasigaw si Ginoong Reyes. Isang kuryenteng pagkabigla ang bumalot sa kanyang katawan. Tumakbo siya sa likod at nakita ang isang maliit na sunog na naglalabas ng makapal na usok na tila halimaw na handang lumamon sa buong mansyon. Agad itong naapula ng mga manggagawa na maihawak na timba ng tubig at mga pamatay-apoy. Kung hindi dahil sa bata, marahil ay lumaki na ang sunog at natupok ang kanyang minanang bahay, kasama na ang lahat ng mga alaala na gusto niyang muling buuin. Bumalik si Ginoong Reyes sa harap, hinahanap si Lito. Ang bata ay nakatayo pa rin, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila naghihintay ng reaksyon. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa takot at pagod. Salamat, mahina niyang sabi, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla at pasasalamat. Paano mo nalaman? Wala namang nakakita niyan. Nakita ko po ang usok at naamoy ko po, sagot ni Lito, ang kanyang tinig ay mahina at halos pabulong. Amoy sunog po talaga.
Naglabas si Ginoong Reyes ng isang malaking halaga mula sa kanyang pitaka, ang kanyang kamay ay nanginginig. Narito, para sa iyo. Malaking bagay ang ginawa mo. Kung hindi dahil sa iyo. Ngunit tumanggi si Lito. Umiling siya, at bahagyang umatras, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lupa. Hindi po, salamat na lang po. Ayos lang po ako. Ang kanyang hiya at ang kanyang likas na pagtanggi sa gantimpala ay mas malakas kaysa sa kanyang pangangailangan. Hindi siya kumikilos para sa pera, kumikilos siya dahil sa likas na kabutihang loob na nabuo sa kanyang puso. Bago pa man makasagot si Ginoong Reyes, tumalikod si Lito at mabilis na naglaho sa abalang kalsada, tila isang anino na nawala sa gitna ng maraming tao, naiwan si Ginoong Reyes na nagtataka at naguguluhan. Ang kaganapan ay nag-iwan ng isang kakaibang marka sa puso ng milyonaryo, isang pahiwatig ng isang koneksyon na lampas sa pera at status, isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Sa mga sumunod na araw, naging palaisipan si Lito kay Ginoong Reyes. Hindi niya maintindihan ang pagtanggi ng bata sa pera. Hindi ba niya ito kailangan? Sino ang batang iyon na hindi naghahangad ng anuman mula sa kanya? Sa dami ng kanyang yaman, madali niyang mabayaran ang sinuman, ngunit ang bata ay hindi naging interesado. Dahil dito, isang kuryosidad ang nabuo sa loob ni Ginoong Reyes, isang matinding pagnanais na maunawaan ang nilalang na iyon na nagligtas sa kanya. Ang kanyang mga araw ay hindi na gaanong nakatuon sa negosyo, kundi sa paghahanap kay Lito. Nagsimula siyang lihim na magmasid kay Lito. Araw-araw, nakikita niya ang bata na gumagala sa paligid ng palengke, naghahanap ng pagkain sa mga basurahan, ngunit may dignidad sa bawat kilos. Napansin niya ang likas na kabutihang loob ni Lito, ang kanyang pagiging maalalahanin. Minsan, nakita niya si Lito na tinutulungan ang isang matandang tindera ng sampagita na nahihirapan sa pagbubuhat ng kanyang mabibigat na paninda, kahit na halatang pagod na rin si Lito. Sa ibang pagkakataon, nakita niya ang bata na nagbabantay sa mas maliliit na bata na naglalaro sa kalsada, tila isang nakatatandang kapatid na nagpoprotekta. Ang kanyang pagiging disente sa kabila ng hirap ay nagpamangha kay Ginoong Reyes. Nagsimula siyang mag-iwan ng maliliit na pagkain at inumin sa mga lugar na madalas pagpahingahan ni Lito, isang mainit na pandesal na may kasamang kape sa umaga, na iniiwan niya sa bangko malapit sa simbahan kung saan madalas matulog si Lito. Sa hapon, isang pakete ng biskwit at juice ang iniiwan niya sa gilid ng isang tindahan kung saan madalas umupo si Lito. Sa simula, nag-iingat si Lito. Akala niya, nagkamali lang ang mga pagkain doon, o baka ito ay pain. Ngunit nang magpatuloy ang pag-iiwan ng pagkain, naunawaan niya na para sa kanya ang mga iyon. Dahan-dahan, unti-unting nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Nagsimula siyang kunin ang mga ito at isang bahagyang tango ang ibinigay niya kay Ginoong Reyes na palihim ding nagmamasid mula sa kanyang sasakyan. Walang salita, walang pilit na pag-uusap. Isang tahimik na pag-unawa ang nabuo sa pagitan nila na mas malalim pa kaysa sa mga salita. Ang bawat pagkain na ibinibigay ni Ginoong Reyes ay hindi lamang nagpaparamdam ng busog kay Lito, nagpaparamdam din ito ng pagkilala, ng pagpapahalaga, ng pag-iral. Sa mga lansangan, ang isang tulad niya ay madalas na hindi nakikita, hindi pinapansin, tila hangin lamang. Ngunit ang milyonaryong ito ay nakikita siya. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting gumuho ang pader na itinayo ni Ginoong Reyes sa kanyang sarili sa loob ng maraming taon. Ang pagiging malayo niya ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang init sa kanyang puso, isang hindi inaasahang pakiramdam ng pagmamalasakit. Ang simpleng gawain ng pag-iiwan ng pagkain ay nagiging isang ritual, isang tulay sa pagitan ng kanilang dalawang mundo, isang simula ng hindi inaasahang koneksyon. Ang kanyang mga mata, na dating laging seryoso at malayo, ay nagtataglay na ngayon ng isang kakaibang pagnanais na makita si Lito, na makita ang bata na unti-unting nagbubukas sa kanyang hindi inaasahang kabutihan, at unti-unting natutunaw ang mga pader sa puso ni Victor. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay kulay abo at puno ng maitim na ulap, at ang hangin ay lumamig ng husto, tila nagdadala ng babala ng mas matinding lamig. Habang nakaupo si Ginoong Reyes sa kanyang mansyon, nararamdaman niya ang matinding lamig sa labas, at bigla niyang naisip si Lito. Saan kaya ang bata sa ganitong panahon? Hindi mapakali si Ginoong Reyes. Ang iniisip niya ay ang payat na figura ni Lito na nanginginig sa lamig, naghahanap ng kanlungan sa gitna ng malakas na ulan.
Ang ideya ng bata na naghihirap sa labas ay hindi niya matiis. Kinuha niya ang kanyang makapal na jacket at umalis sa mansyon, bitbit ang isang mainit na kumot at isang termos ng mainit na sabaw. Sa ilalim ng isang marupok na tarpaulin, sa tabi ng isang saradong tindahan, nakita niya si Lito, nakabaluktot, nanginginig at halatang nilalagnat. Ang kanyang katawan ay tila isang maliit na burol sa ilalim ng payat na tela. Lumapit si Ginoong Reyes, ang kanyang puso ay nanikip sa awa at pag-aalala. Lito, mahina niyang sabi, ang kanyang tinig ay may pag-aalala at pagmamalasakit. Hindi ka maaaring manatili rito sa lamig. Halika, sumama ka sa akin. Nagulat si Lito nang makita ang milyonaryo na nakatayo sa ilalim ng ulan na maihawak na kumot. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa lagnat, ngunit nakita niya ang sinseridad at pag-aalala sa mukha ni Ginoong Reyes. Walang pag-aalinlangan, umabot si Lito sa kanya. Opo, sir, halos pabulong niyang sagot, ang kanyang boses ay basag at mahina. Halika, sabi ni Ginoong Reyes, inaalok ang kanyang kamay. Dadalhin kita sa mainit na lugar, bibigyan kita ng pagkain at gamot. Walang pag-aalinlangan, inabot ni Lito ang kanyang kamay. Ang init ng palad ni Ginoong Reyes ay nagbigay ng ginhawa sa nanginginig na katawan ni Lito. Sa pagkakataong iyon, isang malalim na tiwala ang nabuo sa pagitan nila na lampas sa mga salita, lampas sa kanilang mga social status. Dinala ni Ginoong Reyes si Lito sa isang maliit na hotel na kanyang pag-aari, hindi sa mansyon upang hindi matakot ang bata. Habang inaalalayan siya ni Ginoong Reyes, napansin niya ang isang maliit na bagay na mahigpit na hawak ni Lito sa kanyang kamay, isang inukit na kahoy na ibon. Ang ibon ay gawa sa kamay, may masalimuot na detalye at tila pamilyar. Para bang nakita na niya iyon dati. Isang alaala ang kumislap sa kanyang isip, ngunit hindi niya lubos na mahawakan, tila isang panaginip na lumilipad. Nang makarating sila sa hotel, binigyan ni Ginoong Reyes si Lito ng mainit na pagkain, gamot at kumot. Matapos kumain si Lito at humupa ang kanyang lagnat, tinanong siya ni Ginoong Reyes, saan mo nakuha ang ibon na iyan, Lito? Napakaganda. Hinitay ni Lito ang ibon at dahan-dahan itong inabot kay Ginoong Reyes. Ito po ang ibinigay sa akin ni Lola, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina pa rin ngunit mas malinaw. Sabi niya, galing daw po ito sa kuya niya, si Tito Victor, na umalis patungong Amerika noon. Si kuya niya daw po ang nag-ukit nito bago siya umalis. Parang kinuryente si Ginoong Reyes. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, tila tambol na tumutugtog sa kanyang dibdib. Ang ibon na iyon, hindi maaaring magkamali. Ito ang ibon na inukit niya noong bata pa siya, isang ibon na ibinigay niya sa kanyang pinakamamahal na kapatid na babae, si Nena, bago siya umalis patungong Amerika upang hanapin ang kanyang kapalaran. Ang ibon na nawala kasama ng lahat ng kanyang alaala sa pamilya, isang simbolong sumasagisag sa kanyang pagkabata at sa pag-iisa na kanyang nadama. Hindi niya akalain na makikita niya ito muli at sa kamay pa ng isang batang palaboy na kanyang sinagip. Nagulantang si Ginoong Reyes. Ang batang ito ang batang nagligtas sa kanyang mansyon, ang kanyang pamangkin pala. Ang babalang iyon sa mansyon ay hindi lang pala isang simpleng gawa ng kabutihan, kundi isang likas na pagmamalasakit ng pamilya. Biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Ginoong Reyes. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkamangha, labis na kagalakan at pagsisisi. Yumuko siya, inabot si Lito, at niyakap ng mahigpit, halos hindi makahinga. Lito, anak ko, bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding emosyon. Ako ang Tito Victor mo. Ako ang kapatid ng lola mo. Salamat, anak. Salamat sa lahat. Nagtaka si Lito, ngunit ang init ng yakap ni Ginoong Reyes ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng seguridad at pagmamahal, isang pagmamahal na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Nang humiwalay si Ginoong Reyes, agad niyang dinala si Lito sa ospital upang lubusang ipatingin ang kanyang kalusugan. Habang nasa ospital, hindi mapakali si Ginoong Reyes. Kailangan niyang hanapin ang kanyang kapatid. Sa tulong ng mga lokal na pulis, natunto nila si Aling Nena, ang lola ni Lito, na nakatira sa isang maliit, halos gumuho na barong-barong sa labas ng bayan. Ang bahay ay halos gumuho na nagpapakita ng labis na kahirapan na kanilang pinagdaanan. Ang muling pagsasama nila Victor at Nena ay puno ng luha, hikbi at mahigpit na yakap.
Si Nena, na matagal nang pinaniniwalaang namatay si Victor, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galak, habang ang kanyang kamay ay nanginginig sa paghawak sa mukha ng kanyang kapatid. Kuya Victor, buhay ka pa? Diyos ko, akala ko'y wala ka na di. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, nalulunod sa kanyang sariling luha. Buhay ako, Nena. Nandito na ako, sagot ni Victor, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Patawarin mo ako, Nena. Patawarin mo ako sa matagal na pagkawala ko. Nagsalaysay sila ng kanilang mga karanasan, inalala ang mga lumipas na panahon na puno ng kaligayahan, at ibinahagi ang kanilang mga paghihirap. Nalaman ni Victor ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan ni Nena matapos siyang umalis, ang pagkamatay ng kanilang mga magulang, ang pagiging balo niya sa murang edad, at ang labis na kahirapan na kinaharap niya upang buhayin si Lito, na anak ng kanyang namayapang anak. Ang pagiging palaboy ni Lito ay bunga ng kanilang matinding kahirapan, ng kakulangan ng suporta, at ng kawalan ng pamilya na susuporta sa kanila. Naintindihan ni Victor. Ang pagbabala ni Lito sa sunog ay hindi lamang isang simpleng gawa ng kabutihan, ito ay isang likas na pagmamahal sa pamilya, kahit na hindi nila alam ang kanilang koneksyon. Ang bata ay mayroong napakatalas na pagmamahal sa kapwa, isang katangian na marahil ay namana niya mula sa kanilang dugo. Ang pagtuklas na ang batang nagligtas sa kanyang ari-arian ay ang kanyang sariling pamangkin ay isang sorpresa na nagpuno ng kahulugan sa kanyang malungkot na buhay. Ang emosyonal na pagtatagpo na ito ay nagbigay ng bagong pag-asa, naglinaw ng mga pagkakamali at muling binuhay ang pag-ibig ng pamilya na matagal nang nawala. Ang bawat yakap, bawat luha, ay nagpatunay sa kapangyarihan ng pamilya at sa pag-ibig na nagdurugtong sa kanila. Mula noon, hindi na naging isang malungkot at tahimik na mansyon ang bahay ni Ginoong Reyes. Ito ay naging isang tunay na tahanan, puno ng tawanan, pagmamahalan, at sariwang amoy ng lutong ulam ni Aling Nena. Si Lito at ang kanyang lola Nena ay lumipat, at ang kanilang presensya ay nagbigay ng kulay at init sa buhay ni Victor. Ang mga dating tahimik na pasilyo ay napuno na ngayon ng mga yapak ni Lito at ang kanyang mga tanong na puno ng kuryosidad. Si Victor, na dating malayo at sarado, ay natuto muling magmahal at magbigay ng walang pag-aalinlangan. Inilaan niya ang kanyang oras upang makabawi sa nawalang panahon at binigyan niya sila ng lahat ng kailangan nila, hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang pagpapahayag ng pagmamahal. Si Lito, na dating isang batang palaboy na walang kasiguruhan sa kanyang susunod na pagkain, ay namulaklak sa isang matatag at mapagmahal na kapaligiran. Ang kanyang talino ay sumikat sa paaralan, at siya ay naging isa sa mga pinakamatalino sa kanyang klase, na laging nagbibigay ng karangalan kay Victor at Aling Nena. Hindi na niya kailangan mamulot ng pagkain o matulog sa ilalim ng tarpaulin. Ngayon, siya ay may pamilya, may tahanan, at may kinabukasan na puno ng pag-asa. Si Victor, na dati ay nabubuhay sa pag-iisa sa kabila ng kanyang yaman, ay natagpuan ang tunay na layunin at kaligayahan sa kanyang bagong pamilya. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng pag-iisa, ay naglalaman na ngayon ng kislap ng kagalakan at pagmamahal. Ang kwentong ito ay isang patunay na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga ari-arian o pera, kundi sa init ng koneksyon ng tao at sa walang hanggang kapangyarihan ng kabutihang loob at pakikipagkapwa-tao. Ang isang simpleng gawa ng kabutihan na isinagawa ng isang batang palaboy na may puso ng ginto ay nagtulay sa pagitan ng dalawang mundo at muling pinagsama ang isang pamilya na matagal nang nawala. Ang bayan, na nakasaksi sa pagbabago ng kanilang nakakatakot na mansyon sa isang bahay ng pagmamahalan, ay nagningning sa diwa ng bayanihan, ipinagdiriwang ang pagbabalik ng isang pamilya at ang pagtuklas ng isang milyong-milyong kayamanan. Ang pagmamahal sa kapwa. Ang kanilang kwento ay patunay na sa bawat sulok ng ating buhay, mayroong pag-asa, at sa bawat maliit na kabutihan, mayroong malaking pagbabago. Sana, ang kwentong ito ay nagbigay ng init at pag-asa sa inyong mga puso.